We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Agrangay kan mga motorista sa magabat na bulos kan trapiko sa Naga City, urog na tuyong rush hour, maiinaan na sa mga masunod na semana. Paliwanag kan LGU sa sarabay na mga patrabaho sa mga alternate routes sa syudad, aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, makakahangos-hangos na ang mga motorista sa Naga City na naiipit sa magabat na bulos ng trapiko araw gunyan. Kate, linhulit na sa mga masunod na aldaw asin semana, nakatalaan ng matapos asin buksan liwat ang mga pinapatrabahong mga alternate routes. Imbis mapadali ang biyahe, mapapariyo pa asin malibot pa sa Balatas Kararayan Road si Rosendo kan Naga City. Nagtitinir pa kaya na sarado ang porsyon kan tinampong ini na nagkokonekta sa Balatas asin Magsaysay Avenue. Ayaranin ako ta, dahil nanganip 2 minutes siya o na ako doon. Medyo mabilibot na lang kita, dahil bali. Saro kaya ang Leon S. Auris Street sa mga alternate route kan mga motorista asin iba pang shortcut na tinampo kan mga maut makalagay sa magabat na bulos kan trapiko sa Magsaysay Avenue. Nagkasabay-sabay kay asubot ang notice to proceed para sa mga patrabaho kan DPWH kaya ang resulta natipon asin guminabat ang bulos kan trapiko sa mga mayor na tinampo sa syudad, sirin sa Concepcion Pequeña, Rotonda, Magsaysay Avenue asin Ipapa. Dagdag angat man sa patrabaho sa mga tinampong ini ang mga pag-uuran kan mga nakaaging aldaw. Ang naaraabala. Ako po sa iling ko kung dahil po nagparauran, baad next week pwede nang buksan. Halos 2 o 3 semana na po na naabala dahil po sa uran. May mga bubukasan na subot na mga tinampupuon ngunyan na semana na makakatabang para ma-decongest ang magabat na bulos kan trapiko. Urog na tuyong rush hour. Hit na pasensya. Ang kasalidaman po kay ni mas panghalawig na ginawa. Mas magayon sa pagmati na pagbabiyahe dahil mas maray na po si tinampo. Kate, pinapasyerto man kan alkalde kan syudad sa mga kontratista kan mga proyekto ini na dapat on time matapos ang nasambitan ng mga proyekto para mainaan man ang magabat na bulos kan trapiko urag na dedicate sa parte kan Rotonda. Kate? Jos Mabalos, Chris. Huli sa haros tulong aldaw na pag-uuran na namatean sa probinsya nin Sorsogon, naglumoy ang mga daga sa pirang banwaan. Ini ang naging rason kan nairehistrong magkakasuhay na landslide sa mga banwaan kan Magallanes, Gubat asin Bulusan. Mayo man ni nakulugan sa insidente alagad na apektaran kaini ang pirang mga tinampo. Tulos man na nagkondusir nin clearing operations ang mga otoridad. Mientras tanto, nagpunaman na magkulpa ang baha sa pirang lugar sa nasambitan ng probinsya. Mga kapuso, dawa mayong bagyo o raot nin panahon, magiging mauran pa sa pirang parte kan nasyon. Padagos pa ang pagdanay kan duros amihan asin shearline. Ang shearline iyo ang pagsasabatan kan mainit na duros gikan sa kadagatang Pasipiko asin kan malipot na duros amihan. Tuyong nagkakaigwaning convergence ang magkaibang duros na bibilog ang mahibog na panganuron sa mga apektadong lugar. Partikular na maaapektaran kan shearline ang Southern Luzon, Visayas asin pirang parte kan Mindanao. Basado sa datos kan Metro Weather, may pag-uran sa pirang parte kan Camarines Provinces, Catanduanes asin Masbate.
Uuranon man ang iba pang parte kan Southern Luzon, maging sa Visayas asin Mindanao. Internet mahigot subuot na kalaban kan mga libro sigun sa Provincial Library kan Camarines Norte. Importansya kan pagbisita sa mga library asin pagbabasa, pigpapakusog kan nasambitan ng opisina. Uyan istorya ni Jessica Calinog. Kasabay kan selebrasyon kan National Book Month, nagbugtak nin Library on Display ang Office of the Provincial Library sa Sarong Mall sa Banwaan nin Daet, Camarines Norte. Pwede ining bisitahon kan mga maot na magbasa nin libro na diin nakaipuhan pang magduman sa mismong library kan probinsya. Ang nasambitan ng aktibidad, parte kan kampanya kan Provincial Library na maipahiling sa publiko ang dakulang papel kan mga libro sa pagkakaigwanin dagdag na kaaraman kan mga tao. Sigun sa Provincial Librarian, sa panahon ngunyan, dakulaan huma na darakan internet asin social media sa mga library. Alagad syerto subuot na daikay ni kayang gadanon ang mga orihinal na impormasyon na nakasurat sa mga libro. Bako kayang gabos na nakasurat sa sarong libro, an pwede subuot na mahiling o maitao kan internet. Ang isang magandang bagay sa mga gawain tulad nito ng Library on Display at the mall ay lalong nabibigyan ng kamalayan yung ating mga kabataan sa kabutihan ng pagbuklat ng mga magagandang mga materyales. Suportado man kan estudyanteng si Mary Joy ang aktibidad, hulit na mas maipapahiling kaini sa mga jóvenes na sa ibong kan modernong panahon, yaon pa man giraray ang mga libro na makakatabang sa saindang pagklase. Kung ang kabataan po ngayon ay nalululong na po sa mga gadget, what if naman po yung balikan po natin yung dati nating karanasan na wala pa yung gadget, kung baga more on textbook lang po tayo. Sa ngunyan, pigagamit man kan Provincial Library and social media nganing makasabay sa trend asin para maipahiling ang mga aktibidad kan sa indang opisina. Ini si Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Price guide kan BTI para sa mga konsumidor sa saindang pagbakal kan Noche Buena items pinaluwas na. Pirang Noche Buena items nagmahal. Ang paliwanag kan ahensya aramunta sa report ni Chris Novello. Daw harayo pa nagpupuon ng mag-canvas sa Naga City People's Mall ni Noche Buena items si Lilin Zamudio kan Milaor, Camarines Sur. Ini para sa buot may idea na siya asin mabudgetin marhay ang mga babakalon na Noche Buena products. Pag Noche Buena siguro 1K or sa ano lang yan, mga ham or hotdog. Pero iba pa yung mga salad. Alagad huli sa paglangkaw kan perang Noche Buena items, posible subuot na madagdagan ang sa iyang gastos. Kasabay kaya kan pagpapaluwas kan DTI kan Noche Buena price guide, 152 sa 240 na mga panghanda sa holiday season ang nagmahal kung ikukumpara kan nakaaging taon. Kaya banan digdi ang perang brand kan hamon, fruit cocktail, tomato sauce asin iba pa na naglangkaw nin haros 5 hasta 7 pesos. Iniresulta subuot kan nalangkaw na raw materials, packaging, inputs asin production cost kan mga manufacturer. Piglalao man ang paglangkaw pa sa presyo kan mga ini, bantang nagrarani ang holiday season kun kaya anabiso kan ahensya pag-isipan na sinikumparar ang mga presyo antes magbakal nin mga Noche Buena items. So, as early as this time, as long as ma-check nyo po yung expiration, by the time na mape-prepare ay gagamiton tayo on the 24th at saka sa 31st, hindi pa siya expired. So, I would advise yes. Oo. Ngunyan as early as this time, magbakal na po kita. Kay banan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Agaw atraksyon ngunyan ang 3-kilometer string of Christmas lights sa Banwaan nin Daraga Albay. Kaya ang mga motorista day mali kayang ma-enjoy ang pag-agi sa kalabaan kan Rizal Street, nagaro naging sarong dakula asin maliwanag na tunnel. Day man pinalampas kan mga residente asin iba pang bisita na magpasiring sa lugar asin magkuanin ladawan sa irarum kan string of lights na ini. Ang nasambitan ng dekorasyon, saro na sa piga-abangan kan publiko sa Banwaan tuyong malaog ang Kapaskuhan. Napakaganda po actually nung tunnel of lights. Tapos maganda siya pang picture-picture, ganon. Maganda po siya, especially for tourists po.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sarong establishmento sa Barangay Poblasyon Bato, Catanduanes, ang nilaog nin para habon. Sigun sa report, pasado alas 2 nin maagahon kasuudma, sarong persona na nakalunad sa bisikleta ang nahiling na nagpundo asin naglaog sa nasambitan ng establishmento. Kan marisa ang CCTV, hiniro mo na kaini ang kamera. Kan makalaog na sa sarong kwarto, kinuakan sospek ang sarong vault na igwang laog nin kwarta. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad, mantang tigaaram pa ang kabilugang kantidad na nalalay kan sospek. Mientras tanto, kasubagong aga nadakop na ang sospek sa panahabon asin nasa kustodiya na ngunyan kan kapulisan. Sa mga kababayan po natin sa Bato, ingatan po natin ang ating mga bahay at mga pag-aari. Kung maaari po, siguraduhin natin na maayos ang ating ang security system natin. Ang mga matindaliwat din paputok sa Pasko asin bagong taon, pigyan kaminar kan Regional Civil Security Unit 5 na amay nang mag-renew kan sa indang mga permit. Mga gun owners sa rehiyon dapat naman subuot na mag-renew o magkuan ng lisensya para sa posesyon ninda kaini. Si Jessica Kalinog para sa report. Nagtinda ka ba rin paputokan na kaaging taon? Asin may plano na liwat mag-opresir ka ini sa maabot na Pasko asin bagong taon? Kun iyo, ibali muna sa pagplano asin preparasyon ang pag-asikaso kan mga kaipuhan na rekisitos. Ang Regional Civil Security Unit Bicol puon pa kan Oktubre 13, nagaako naman in aplikasyon para sa renewal kan permit sa pagtinda nin firecrackers and pyrotechnic devices o mga paputok. Mas maigi na po yung advance po yung pag-apply po nila. Nang sa ganon, ay ma-prepare po nila yung mga necessary preparations come celebration of Christmas season. Part of regulate namin is yung firecrackers. Since yung mga yan ay mayroon yung mga explosive ingredients. Hasta sa Disyembre 15, bukas ang FCPD Retailers Renewal. Pira sa mga kaipuhan ipasang rekisito sa pagkualiwat niyan permit, iyo ang letter request na nakalaag ang eksaktong address kan titindahan, business license, dating kopya kan permit, authorization hali sa dealer, kopya kan manufacturer's license, fireworks safety training seminar certificate asin iba pa. Pwede ining ipasa sa email address kan RCSU5 nganing maberipikar asin matauwanin schedule sa pagpasiring sa opisina. Apwera sa mga paputok, pigre-regulate man kan RCSU ang mga badil. Sa otro semana, magkakaiguan opisina ng License to Own and Possess Firearm o LTOP and Firearm Registration Caravan sa Naga City na bukas para sa gabos na maut mag-aprobitsar kaini. Ang dami po talaga nating unrenewed firearms in the entire region. I encourage those with firearms, lalo na yung mga expired na mag-ano po sila. I-avail po nila ito, ma'am. Nakatalaan mang magpaluwas nin impormasyon ang opisina kuno arin ang eksaktong aldaw asin kun sa inan lokasyon kan gigibuhong aktibidad. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mas mahigot na presensya asin police visibility sa mga terminal, ipigsugo na ni Brigadier General Westry Mundo Obinque sa mga kapulisan sa rehiyon. Liwat na pagbalik kan bus marshals, pigalat na sana kan mga otoridad. Uyan report ni Chris Novello. Como parte kan pinahigot na seguridad na pipapautob kan kapulisan, nagtaong direktiba ang Police Regional Office 5 na mas paiguton pa ang police visibility bakusan na sa mga gilid kan tinampo o pampublikong lugar, alagad magin sa mga terminal. Kasabay kainian padagos na implementasyon kan sa indang Oplan Sita. As a preemptive move dito sa atin sa Kabikulan, sinabihan namin lahat ang aming provincial directors at saka mga chief of police na doon pa lang sa istasyon ng bus kahit paano isanitize na yung mga pasahero. Inabisuhan man kan opisyal ang publiko na tulos na ipaabot sa mga otoridad kung may nanotarang kadudadudang bagay o hiro sa mga terminal o daw asalog mismo kan pampublikong lunadan. Obheto kaini na malikin ang anuman na krimen araw kan nangyaring pamapadil sa duwang pasahero kan sarong basa Nueva Ecija. Matakot po talaga to sir. Siyempre yan sa pangpublikong ko yan, sa transportasyon.
makalain baga bilang sarong driver na mahiling mo nga arog atong pangyayari. Dahil mo mahuna-huna kung talagang mangyayari ito sa laog kang bus. Sa ngunyan, pigahalat na sanakan PNP Bicol ang kasuguan kung liwat na ibubueltaan bus marshals. Mientras tanto, nag-turnover man ng dagdag na gamit siring kan long firearms, radyo as in patrol mobile sa mga police station sa Camarines Sur, como dagdag na logistics sa pagmantinir sa Pasi Orden sa probinsya. Kaibanan si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Presensya kan mga minibus sa Catanduanes reklamo ngunyan kan mga tricycle driver. Agawan sa mga pasahero saro sa tinawan doon kan mga toda. Uyan report ni Rosie Nieva. Kung dati, masakit na subuot ang pagbuhay kan mga tricycle driver sa islang probinsya ng Catanduanes, alagad sa ngunyan, mas nadoble pa ang pagsakit na ini. Mas urong kaya na naging malaymay ang pamamasada huli sa presensya kan mga nagbabiyahing minibus na nagiging kakompetensya ng ngunyan kan mga tricycle sa paghahanap ng mga pasahero. Katakod kay ini nangapudan ang grupo kan mga tricycle driver sa provincial government na matabangan sindang masolusyonan ang nasambitan ng problema. Mahirap na talaga kasi noon, kung nakakadalawang biyahe kami balikan, ngayon, mahirap na isa, sir. Aming pakiusap na sana bigyan namang pansin kung anong dapat talaga kasi wala kami ibang hanap buhay dito lang sa kalsada. Alagad kung ang mga pasahero ang hahaputon. Mas nakakatipid sa pamasahe. Malaking tipid po sa pamasahe. Less pamasahe po kasi po hayayo po ang bato. Kana kaaging Biyernes, enot nang nagkaigwan ng dialogo ang LTFRB Bicol kung sa intinauan subuot ng Provisional Authority ang kumpanya kan mga nag-ooperar na minibus huli sa demand kan transportasyon. Apuera ka ini, basado subuot sa Local Government Code, ang mga tricycle ang kaipuhang nasa jurisdictional area sana asin pigpapangalad ang pagbiyahe sa mga national highway na iyuman ang pig-aagihan kan mga darakulang lunadan araw kan mga bus. Mientras tanto, nakatalaan man na magpaluwas ng pahayag ang provincial government para sa nasambitan ng issue sa sektor kan transportasyon sa probinsya. Ini si Rose Nieva, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Gadanan sarong lalaki sa insidente nin pambabadil sa Barangay Tugos, West District, Sorsogon City. Sigun sa report kan mga otoridad, binawian nin buhay ang biktima huli sa mga sinapong tama nin bala kan badil sa manlain-lain na parte kan lawas. Pigtutubudang igwang dai pagkakaintindihan ang biktima asin ang sospek na nasa likod kan nasambitan ng krimen. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad tanganing maaraman ang motibo sa krimen mantang pigsususog pa ang sospek na tulos na nagdulag makalihis ang insidente. Pagmahal kan tinapay sa pirang bakery sa Naga City nanotaran, halangkaw na presyo kan ingredients sa paggibo kan tinapay, rason subuot kan pagmahal kaini. Ang detalye sa report ni Chris Novelo. Labis sarong bulan antes ang Kapaskuhan, nanotaran na ang pagmahal kan tinapay sa pirang bakery sa Naga City. Sa paglilibot kan news team sa pirang bakery sa syudad, 50 centimos ang inilangkaw sa presyo kan pandesal, mantang nasa 10 pesos naman sa chiffon cake. Ang pirang tinapay siring kan all-time favorite na pandesal ni Franco, dahil man nagbago ang presyo, alagad nanotaran subot ang pagsadit kaini. Pagsadit, pero okay man lang, kaya man lang silasa. Susog sa mga partienda, epekto inikan mahal na ingredients sa pagibo ng tinapay, siring kan harina, asukar, asin, sugok. Kaya aniba sa mga ini, kung dahil man nagdagdag ng presyo, nagbabawas na sa timbang. Nagdagdag po kaming 10 pesos sa chiffon, tapos sa buns po, 1 pesos lang po si dinagdag. Mientras tanto, sa monitoring kaya kan Market Enterprise and Promotions Office o MEPO, naglangkaw pa ning haros 20 centimos ang presyo kan mga sugok sa syudad. Pag araw ganing malipot ang panahon, daigabos naman ako nagsusugok. So, kumbaga kulang ang production. Sa ngunyan, dahil pamasabi kan mga partienda, kung hasta no arin ang magiging paghiro kan presyo kan mga tinapay, ulit na nakadepende sa naan mga ini sa presyo man kan mga pigagamit nindang ingredients.
Kay Banan si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Haros sa arualdaw, halaba ang pila kan mga aplikante para sa pen and paper test kan Civil Service Commission na binukasan sa Sarong Mall sa Banwaan kan Daet, Camarines Norte. Nagkaigwa pa nin dikit na problema kan mga nakaaging aldaw huli sa subuot nangyaring singitan sa pila. Alagad tulos man na nasolusyonan ang problema asin naging organisado naman ang dalagan kan aplikasyon. Tinawan doon kan CSC na nasa 150 individual sana ang sa indang pigaako kada aldaw. Kaya dawa dakol ang mga nagpila bakong gabos ang natatawan ng tsansa na matapos ang sa indang aplikasyon. Nakatala ang gibuhon ang eksaminasyon sa bulan ni Marso sa masunod na taon. Okay naman po kayong experience, mas maayos na po yung pila po ngayon. Importante po kasi po pag nakapasa po eligibility po ito eh. Nakatalaan na ilansar kan Civil Aviation Authority of the Philippines ang Communication Navigation Surveillance System Officers Course Batch 44. Katakod kaini pigbukasan naman kan ahensya ang recruitment o ang pag-ako nin aplikasyon kan mga interesadong individual na nag-eedad 35 pababa. Pwedeng magpasa kan mga kaipuhan na rekisitos hasta sa Enero 12, 2024 sa HRM Division kan Kaap sa Pasay City o sa inman na Kaap Testing Centers. Magkakaigwaman ni nationwide examination sa Enero 27, 2024 para sa mga kwalipikadong aplikante. Ang mga makwalipikar na aplikante pwedeng ma-assign sa inman na Air Navigation Service Facility sa bilog na nasyon. Paghali sa Sarong TV guesting sa abroad, pig-eksplikar ni Miss Universe Philippines Michelle Marquez D. Uyan report ni Don Jimenez. Pig-eksplikar ni Miss Universe Philippines Michelle Marquez D ang biglaan kaining paghali sa Sarong TV guesting abroad. Sigun sa iya naglain ang sa iyang pagmati kaya kinaipuhan niyang magbalik sa hotel. Kaipuhan niya man subuot na maging healthy ang test na magbalik sa Pilipinas nganing hampangon ang mga nagsusuporta sa iya. May pigwalat pa siyang mensahe na love, empathy and kindness over everything. Marurumduman na nakalaog si Michelle Marquez D sa top 10 ka natatapos pa sa ng coronation night kan Miss Universe 2023. Pig-enjoy ni Matteo Guidicelli ang sa iyang trip to Europe kaibana na nagom na si Sarah Geronimo. Sa iyang Instagram, pigheras kan kapuso aktor ang pirang photos ninda sa pirang magagayo na lugar sa Italy asin Spain. Sigun pa kay Matteo, nagin magayo na nag-experience ninda magagom sa ginibong Europe travel. Kumanda sa akin yung Black Rider na yan. Para sa mga nag-iinit pang mga eksena sa Black Rider, mahampangan na si Black Rider asin ang grupong nagadansa sa iyang pamilya. Mag-amin na daw si Wilfredo sa akin na si Paeng sa kinaraman niya sa krimen. Aramon tayan at siyan sa Black Rider 8 p.m. sa GMA Telebabad. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Pirang kuweba sa Kamalig Albay liwat ng pigbibisita kan mga turista makalihi saan ginibong rehabilitasyon. Pasyarantayan sa istorya ni Jessica Kalinog. Kung dati nagin malaymay na ang nagbibisita sa mga kuweba sa Banwaanin Kamalig Albay, ngunyan liwat na ining nabuhay. Poon sa kalinigan, gayon asin mayaman na historya kan mga lugar, liwat ining natauanin liwanag, makalihis ang ginibong rehabilitasyon. Saro na digdian Huyup-Huyupan Cave sa Barangay Kumon, Kamalig na mas pinagayon asin mas pinalinig pangunyan. Apuera sa preskong lugar, mahihiling man digdian magagayo na rock formations. Bali po ang Huyup-Huyupan Cave talaga, depleting na yung mga visitors arrival dyan. Kasi sawa na yung taong pumunta and then kumbaga siya yung pinakaunang attraction sa Kamalig na nabuksan from 1973. Pero sa records namin ngayon po 2023, marami na po ang pupunta ulit sa kuweba. Nagin parte kan historya kan Banwaan ang kuwebang ini, urog na kan panahonin mga gera. Bukas man ining iheras sa mga nagbibisitang turista kan caretaker na si Eddie Soriano. Ito ay naging taguan ng mga guerrilla Filipino fighters dati, yung Hawk Balahap. So dito sila nagtago. So itong entrance na to, close yan. So doon sa taas, using bamboo ladder ang ginagamit nila.
So yung cave talaga, so may mga remain pang mga buto doon sa third opening. So may makita doon ng mga jar, yung laman ng jar is buto ng tao. Kaya naging cemetery yung third opening. Alagad para mamantiniraan gayon kan lugar, pig-implementar kan DENR asin LGU ang cave management plan na nagpapangalad sa pirang bagay arog na sanakan di kuryenteng pailaw na nakakaapektar sa mga hayop na nakaistar sa lugar. Pagbabawal sa pagputol nin mga kahoy asin iba pa. Apuera sa Huyup-Huyupan Cave, bukas naman ang Sulong Cave sa Barangay Sulong. Sa bilog na Banwaan, igwanin nasa 48 mga kuweba. Alagad ang duwang nasambitang kuweba, iyon na muna ang pigbukasan sa publiko. An iba kaya sa mga ini, nagpapadagos pa ang pigigibong rehabilitasyon. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 33 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asing mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.